Muling pagkabuhay, agad kong isinama ang nobya ko para magpatato ng lahat ng ipinagbabawal na tato. Nagpatato siya ng Jingwei. Ako naman, Pango. Sa buong likod niya, si Ju Chen Xuano. Sa dibdib ko naman, si Dong Wang Taiyi. Ginamit ko pa nga ang daan-daang libo niyang ipon para bilhin ang isang abandonadong kulungan. Nang makita ito ng lahat, pinagtawanan nila siya at tinawag na sobrang tanga sa pag-ibig. Ang hindi nila alam, hindi magtatagal. Bababa ang pandaigdigang Blood Moon at magbabago ang lahat. Lahat ng may buhay ay magmumutate. Ang mga langgam na karaniwang hindi pinapansin ay magiging 100 metrong halimaw sa isang iglap. Kahit ang isang damo ay magiging isang dambuhalang puno. Sa panahong iyon, hindi mabilang na tao ang magiging pagkain nila. Pero laking gulat ng mga taong may tato nang matuklasan nilang nagising din kasama nito ang mga tato sa kanilang katawan. May nagpatato ng 10 hukom ng impyerno at naging pinuno ng lahat ng kaluluwa. Mayroon ding nagpatato ng banal na hayop na si Kilin at naging tagapagtanggol ng isang lugar. Pero ako, sa dati kong buhay, dahil wala akong tato, naging pinakamababang uri ng alipin na parang hayop. Ngayong muli akong nabuhay 2 buwan bago ang katapusan ng mundo. Gumastos agad ako ng napakalaking halaga para imbitahan ang daan-daang pinakamagagaling na tattoo artist sa buong mundo. Sa sandaling ito, lumapit ako sa bintana. Habang tinitingnan ng asul na kalangitan, hindi ko mapigil ang mapabuntong hininga. Ngayon na lang ito mapapahalagahan. Pagsapit ng madaling araw ng Hunyo 1, ang buong mundo ay babalutin ng makapal na hamog. 2 buwan na lang ang natitira bago ang malaking pagbabago sa mundo. May sapat pa sigurong oras para makapagtayo ng isang malaking kanlungan. Kapag dumating na ang pagbabago, lahat ng may buhay ay magiging sobrang lakas. Halos wala ng lugar para mabuhay ang mga tao. Kaya sa simula ng katapusan ng mundo, ang paggawa ng kanlungan ang pinakamagandang gawin. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone ko at tumawag. Hello, Chairman. Ano po ang maipaglilingkod ko? Isang boses ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang narinig mula sa kabilang linya. Hanapin mo para sa akin kung mayroon bang binebentang malaking abandonadong kulungan sa Longjiang City. Ang Hengyu Group na iniwan sa akin ng mga magulang ko bago sila pumanaw ay may negosyo sa iba't ibang larangan. Isa na roon ang real estate. Ang kausap ko ngayon ay ang General Manager na namamahala sa Real Estate Division, si Jiang Guo. Chairman, sa pagkakaalam ko po, mayroong 2. Yung isa ay nasa disyerto sa kanlurang labas ng syudad. Ang kabuoang lawak nito ay mahigit 500,000 metro kwadrado. Mas malaki pa ng di-hamak kaysa sa Tiananmen Square sa kabisera. Mukhang gawa pa ito noong nakaraang siglo. Ang kasalukuyang presyo nito ay 700 milyon. Yung isa naman, ito na yun. Pinutol ko ang kanyang paliwanag. Tamang-tama lang talaga ang tiwangwang na lugar na yun sa kanluran. Chairman, ang gusto niyo po ay, narinig ang naguguluhang boses ni Jiang Tuo. Kontakin mo agad para sa kinang namamahala sa kulungang yan. Bilhin mo ang kulungang yan sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, simulan agad ang konstruksyon. Ang taas ng pader ay dapat hindi bababa sa 100 metro. Ang kapal, hindi bababa sa 2 metro. Gawin gamit ang reinforced concrete. Ganon din ang sahig. At saka, ang ilalim at ibabaw na bahagi ng lupa. Kailangan ding takpan ng mga steel plate. Ang layunin ko ay gumawa ng isang malaking shelter. Ang mga supply ay dapat sapat para sa ilang libong tao sa loob ng 3 taon. Mas marami, mas maganda. Alam mo na ang gagawin mo, di ba? Sa kabilang linya, si Jiang Po ay natulala matapos itong marinig. CH Chairman, kinwento ko po ng mabilisan. Para may tayo ito ayon sa mga gusto ninyo. Kasama pa ang 700 milyon para sa pagbili. Mangangailangan pa po tayo ng mga 3 hanggang 4 na bilyon. Bibigyan kita ng 10 bilyon. Siguraduhin mong matatapos yan sa loob ng 50 araw. Kung hindi sapat ang 10 bilyon, tawagan mo po agad. Tandaan mo, gawin mo yan na parang isang fortress para sa katapusan ng mundo. Hindi problema ang pera, gamit ang kumpanyang iniwan ng mga magulang ko at ang sarili kong yaman. Ang pera para sa akin ay mga numero lang. Isa pa, pagkatapos ng malaking pagbabago sa mundo, ang United Nations, para mapanatili ang kaayusan, ay maglalabas ng iisang currency para sa lahat. Sa panahong yun, mga bagay na lang tulad ng ginto ang magkakaroon ng halaga. Plano ko nang ibenta ang Hengyu Group, at gamitin ang lahat ng matitirang pera para bumili ng ginto sa mababang halaga. Sige, sapat na ang salita ninyo, Chairman. Basta't handa tayong gumastos kahit magkano. Ako mismo ang magbabantay sa proyekto. Sa loob ng 50 araw, sisiguraduhin kong makikita ninyo ang isang hindi magigibang kuta para sa katapusan ng mundo. Tungkol naman sa Finance Department, bibigyan muna kita ng autoridad para sa 10 bilyong transaksyon. Sige na, gawin mo na mas mabilis matapos, mas maganda. Pagkasabi ko noon, ibinaba ko na ang tawag. Naiayos na ang tungkol sa kanlungan. Ngayon, hinihintay ko na lang dumating ang pinakamagaling na tattoo master sa buong mundo. Pagkatapos, umupo ako sa marangyang sofa. Nag-search ako online kung anong mga tattoo ang pinakamalakas. Sa huli, pumili ako ng 10 pinakamalakas na tattoo ng masasamang demonyo. Kapag naiukit na ang mga tattoo na ito sa katawan, sa oras na magbago ang mundo at magising ang mga tattoo, hindi ko man lang maisip kung gaano kalakas na kapangyarihan ang tataglayin ko. Naaalala ko sa dati kong buhay, ang mga taong may tattoo ng Azure Dragon, Kilin, at mga katulad nito, ay nasa tuktok lahat ng kapangyarihan sa planetang ito. Pero sa hanay ng mga kakaibang halimaw, mayroon ding mga nilalang na kayang makipagsabayan sa kanila.
Sa bundok Kunlun, mayroong isang ahas na may gintong linya. Sa loob ng isang taon, naging isa itong Jiao. Sa loob ng 2 taon, naging isa itong dragon. At sa 3 taon, naging isa itong gintong dragon. Sa bundok MA, mayroong isang hari ng mga unggoy. Walang kapantay ang lakas niya. Lahat ng unggoy sa buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Pagkatapos magbago ang mundo, ang mababangis na hayop ang naging mga hari ng daigdig. Nagsimulang maghasik ng lagim ang hindi mabilang na dambuhalang haring halimaw. Sa simula, umasa ang mga tao sa mga sandatang nuklear at iba pang malalakas na armas. Kalaunan, umasa sila sa proteksyon ng mga super tattoo user. Pagsapit ng gabi, isang itim at marangyang business car. Ang dahan-daang huminto sa paradahan sa labas ng bilya. Umukas ang pinto sa passenger seat, at ang unang bumungad ay isang babaeng nakasuot ng business suit. Isang matangkad at sexing babae na may mahabang buhok na kulay wine red. Kasabay nito, bumaba rin mula sa likod ang isa pang napakagandang babae. MS Kerem, dito po. Lumapit si Shen Zixia at sinenyasan itong pumasok. Tiningnan ni Kerem ang buong paligid. Pagkatapos ay naglakad na siya papunta sa villa. At sa mga sandaling iyon, sa pamamagitan ng paalala ng artificial intelligence. Nalaman kong dumating na sila Shen Zixia. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ako sa sala na nakasuot ng itim na pajama. Chairman, siya po si MS Kerem. Isang sikat na tattoo artist sa buong mundo. Magandang araw, Mr. Yezuan Chen. Tumayo si Kerem, ngumiti, at inilahad ang kanyang kamay. Inabot ko ang kamay niya para makipagkamay. Pagkatapos, umupo ako sa sofa sa tapat niya. Tumingin sa akin si Kerem at diretsong nagtanong, Mr. Yezuan Chen, anong klaseng tattoo po ang gusto ninyo? Itinaas ko ang aking tingin at bahagyang ngumiti. Kailangan ko ng 10 tattoo. Sila ay sina Luo Yanwang, ang Evil God, Black Dragon, at ang Grim Reaper. Si Azura, si Dan Yu, ang Great Sage Equal to Heaven, at si Neza. Mr. Yezuan Chen, hindi ko po alam kung mapamahiin kayo. Habang nakatitig sa mga tattoo na gusto kong ipagawa, maging ang bihasang si Kerem ay hindi maitago ang kanyang pagkagulat. Mayroon din po akong kaunting pag-aaral tungkol sa mga tattoo na binanggit ninyo. Humigop ako ng tsaa. Kailangan mo lang mag-focus ng mabuti. Bigay mo lang ang lahat ng iyong makakaya sa pagtato sa akin. Kung kaya ko bang dalhin ang mga ito, problema ko na yun. Dahil sinabi na po iyan ni Mr. Yezuan Chen. Wala na po akong ay dadagdag pa. Ginang, pagod po kayo sa biyahe, magpahinga muna kayo ngayong gabi. Paano kung magsimula tayo bukas ng tanghali? Tumango si Kerem bilang pagsang-ayon. Kinabukasan ng hapon, sa labas ng pinto ng kwarto ko. Tahimik na naghihintay si Shen Zixia. Pagsapit ng dapit hapon, nang palubog na ang araw. Sakalang bumukas ang pinto. Lumabas si Kerem mula sa loob. Ginang, kumusta po? Nang makita ito, lumapit si Shen Zixia para magtanong. Tumango sa kanya si Kerem. Miss Shen, naging perpekto ang pagkakaukit sa mga tattoo ng inyong chairman. Ito na ang pinaka-focus na trabaho ko sa buong buhay ko. Pinapagawa ka rin sa akin ng tattoo ni Mr. Yezuan Chen. Nang marinig na gusto rin ng chairman na magpatato siya, natigilan si Shen Zixia. Kailangan mong magpatato ng isa. Ang mahigpit kong boses ay narinig mula sa loob ng kwarto. Habang naririnig ang mahigpit na utos, walang nagawa si Shen Zixia kundi pumayag. Lagyan mo ako ng isa sa braso. Mag-ukit ng isang babaeng rakshasa. Hindi pa siya tapos magsalita ay pinutol ko na. Natigilan si Shen Zixia sa kinatatayuan niya. Sa huli, wala siyang nagawa kundi ang tumango. Ilang sandali pa, lumabas ako ng kwarto na walang pang itaas. Nakita kong puno na ng tato ang katawan ko. Sa paggising ng tato, habang mas makapangyarihan ang nakaukit na tato sa katawan, mas matindi rin ang sakit na mararanasan. Dahil sa tato na ito, baka sumabog ang katawan ko at mamatay ako. Sa dati kong buhay, hindi ako isang super tattooist. Ang alam ko lang ay masakit ang proseso ng paggising nito. Pero ngayon, isusugal ko na ang lahat, tagumpay o kamatayan. Bandang alas 9, hinatid ko na paalis sina Kerem. Sa mga sandaling iyon, nakatingin sa akin si Shen Zixia na nasa loob ng kwarto. Puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Darating ang araw na tatanawin mong malaking utang na loob ito sa akin. Sinulyapan ko siya bago tumalikod at umalis. Ang pagpapalagay ko sa kanya ng tato ay dahil lang sa 6 o 7 taon na niyang pagsama sa akin. Masasabi kong isa siyang taong mapagkakatiwalaan. Pagbalik mo, sabihan mo ang finance. Nabigyan si Jiang Po ng access sa 10 bilyong pondo. Nang marinig iyon, akmang magtatanong si Shen Zixia. Pero hindi ako kailanman mahiling magpaliwanag. Nagmamadali akong naglakad palayo, mabilis na lumipas ang panahon. Sa isang iglap, dumating na ang Mayo 1, araw ng paggawa. Sa araw na ito, ang malawakang konstruksyon sa kulungan na tumagal ng mahigit 20 araw, ay ibinalita ng maraming online media. May mga streamer pa nga na nag-live doon mismo. Libo-libong manggagawa ang nagtatrabaho araw at gabi. Sa loob lang ng 28 araw, mahigit 2/3 na ang naitayo. Kung ganito kabilis, kung walang magiging aberya, matatapos na ito sa loob ng mahigit 10 araw pa. Akala ng karamihan, sinasayang lang ng mga mayayamang ito ang pera nila. Walang sino man ang nag-isip na may paparating na sakuna. Pero wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Isang buwan na akong walang tigil sa pag-eehersisyo. Narinig ko na sa dati kong buhay, na kapag gumising ang tato, kung masyadong mahina ang katawan, posibleng hindi ito makayanan at ikamitay. Kailangan kong ihanda ang sarili ko sa pinakamagandang kondisyon sa loob ng 2 buwang ito.
Noong mga sandaling iyon, may pumasok na text message sa cellphone. Kinuha ko ang cellphone at tiningnan ito. Isang transaksyon na mahigit 70 bilyon ang pumasok. Kasabay nito, tumawag si Shen Ziksha. Pagkasagot ko pa lang, narinig ko na agad ang boses niya. Chairman, natanggap niyo na po ba ang pera? Mahina akong sumagot, tila nasiyahan. Paganda ang trabaho mo, bumalik ka na agad. Chairman, ako po. Tila may gustong sabihin si Shen Ziksha pero nag-atubili siya. Pero sa huli, nagsalita pa rin siya. Sa tingin ko, masyadong mababa ang ginagawa ninyo ngayon. At isa pa, inalok ako ng mataas na sahod ng kumpanyang bumili sa Hengyo Group para manatili. Isa akong babaeng may mataas na pangarap. Wala akong balak na manatili sa tabi ng isang lalaking ipinagbibenta ang ari-arian ng kanyang mga magulang. At gumagastos ng bilyon-bilyon para lang sa isang lugar na walang kwenta. Sige, ililipat ko sa card mo ang sahod mo noong nakaraang buwan. Walang emosyon kung sinabi yun bago pinatay ang tawag. Ang pag-alis ni Shen Ziksha ay wala man lang naging epekto sa akin. May kanya-kanyang landas ang mga tao. Ngayong umalis siya, kung gugustuhin niyang bumalik sa hinaharap. Asa na lang siya, boss. Sa labas ng villa, pumasok ang isang malaking lalaki na nakasuot ng itim na suot. Itinaas ko ang aking tasa, tumingin sa kanya, at nagtanong. Kumusta na ang pinapagawa ko? Boss, sa trabaho ko pa ba kayo mag-aalala? Ngumisi si Lubiao. Lahat ng halos 100 nating kapatid ay nagpatato na ng demonyo. At saka, lahat ng mga kapatid nating iyon ay ulila at walang ibang pamilyang inaalala. Lubos ang katapatan nila sa inyo, boss. Pagkasabi niyon, hininaan niya ang kanyang boses. Boss, darating na ba talaga ang katapusan ng mundo? Tama, wala akong anumang itinago sa kanya. Dahil isa siyang kapatid na kasama ko hanggang kamatayan. Minsan na niya akong sinalo sa saksak. Kaya naman pala ang laki ng mga galaw niyo, boss. Kung ganoon, anong kinalaman ng tato sa katapusan ng mundo? Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Sabi ko, Lubiao, para maiwasan ng anumang aberya. Ikaw na ang magdala ng mga tao para bantayan ang proyekto sa West Suburbs. Kailangang matapos yan sa loob ng 10 araw. Pagkatapos niyan, aabutin pa tayo ng ilang araw para sa pag-transport ng iba't ibang supply. Adiing tumango si Lubiao. Boss, pupunta na ako ngayon din. Pagkaalis niya, may tinawagan akong isang misteryosong numero. Xiaoye, nitong nakaraang buwan. Malaki ang ingay na ginawa mo. Kasagot pa lang ng tawag, isang matandang boses ang agad na narinig. Nambobola naman po kayo, Elder Qin Zhenghong. Magalang kong sagot, at saka ako dumiretso sa punto. Gusto kong bumili ng gintong nagkakahalaga ng 160 bilyon. Elder Qin Zhenghong, matutulungan niyo po ba ako? Bakit kailangan mo ng ganyang karaming ginto? Elder Qin Zhenghong, maaari po bang huwag niyo nang itanong? Habang sinasabi yun, nag-transfer agad ako ng 1 bilyon sa account niya. Walang mas nakakaalam kundi ako. Na pagdating ng sakuna at maglabas sila ng iisang klase ng pera. Mawawala ng halaga ang lahat ng perang ito. Sige, tutulungan kita. Marahil ay nakita niya ang text message na pumasok na ang pera. Kani-kanina lang ay nagtatanong pa siya, pero ngayon ay pumayag na siya kaagad. Salamat po sa tulong ninyo, Elder Qin Zhenghong, kaya po bang ayusin sa loob ng 1 linggo? Pwede pagdating ng araw, sabay ang bigay ng ginto at ng bayad. Nag-usap pa kami ng kaunti bago ko tinapos ang tawag. Mabilis na lumipas ang panahon. Sa isang iglap, sumapit na ang Mayo 28. Puhunang halos 10 bilyon 50 Gobi Desert sa kanlurang labas ng Longjiang City. Puhunan na halos 10 bilyon. Isang malaking shelter na may sukat na mahigit 500,000 metro kwadrado. Na parang isang maliit na lungsod na nakatayo rito. Napakalaki ng epekto nito sa sinumang makakita. Ang makakapal na pader ay may taas na higit 600 metro. At may kapal na mahigit 20 metro. Sa bawat agwat ay may nakatayong windmill na gumagawa ng kuryente. Sa itaas, may nakapalibot na electric grid. Para maiwasan ang atake ng mga mababangis na ibon. Nakalagay sa mga pader, ang hindi mabilang na mga solar panel. Hindi lang ang mga pader na nakapalibot ang gawa sa reinforced concrete. Kundi pati na rin ang sahig sa loob ng shelter. Pati ang ilalim at ibabaw nito ay nababalutan ng makakapal na steel plates. Matapos ang malaking pagbabago sa mundo, lahat ng nilalang ay nag-evolve maliban sa mga taong may tato. Sobrang laki ng pinsalang dulot ng mga daga at langgam. Sa loob ng mga pader, puro nagtataas ang gusali ang makikita. Kaya nitong buhayin ang hindi bababa sa 10,000 tao. Diyos ko, anong klaseng dambuhala to? Ang pinakamayaman sa Longjiang City ang nagpatayo ng ganitong shelter. Ano kayang binabalak niya? Narinig ko, ibinenta na raw niya ang buong Hengyu Group. Huwag mong sabihing malapit na talagang maguno ang mundo, tulad ng sa mga nobela at pelikula. Sa labas ng shelter, napapaligiran na ito ng maraming live streamers.